You know, reflecting on Deuteronomy gives me very two important things that we should never forget. Number one, remember God's painful lessons. Remember, yung mga painful lessons mo na pinayagan ni Lord mangyari sa buhay mo, huwag mong kakalimutan. Bakit? May itinuturo yan sa iyo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Mukha bang nahirapan yan sa buhay? Tingnan mo. Ha? Kitang-kita sa mukha. Mukhang hirap na hirap. Sana hindi niya nakakalimutan yung painful lessons ng buhay niya. Bakit? Makakatulong ho yan bukas. Let me introduce you to this man. His name is Joe Gerard. Si Joe Gerard po ay napakasikat na tao. Kilala niyo po ba siya? Hindi. Sabi ko na eh. Sikat na sikat. Si Joe Gerard tried business. He tried employment. He tried sales. Wala hong nangyari. Talagang wala. Tapos, for many, many months, wala siyang trabaho. And you know what happened to him? One morning, he woke up at sabi nung asawa niya sa kanya, Joe, today, your kids are going out the streets and they will beg for food. Mamamalimos na yung mga anak mo. Alam mo, sabi ni Joe Gerard, keep them here. I will go out and look for food. Labas siya. Tapos sa loob-loob niya, araw-araw ko na itong ginagawa. Naghanap ako ng trabaho. Wala akong makita. But today was different. He was desperate. Kaya hanap siya. Tapos nakakita siya ng isang tindahan na nagtitinda ng kotse. Mga kotse. Lumapit siya sa manager. Sabi niya, Sir, can I sell a car? Sagot nung manager, do you have sales experience? Yes, I do. Okay, go. Sell a car. That day, Joe Gerard sold one car. The problem is this, yung commission niya, yung bibigay sa kanyang pera, ibibigay pa 2 weeks after. So wala pa rin siyang pera. Lumapit siya sa manager at talagang, Sir, we need to eat. We don't have money anymore. We don't have food. Can I borrow money? I'll pay you after 2 weeks. Yung manager, sure. Pinuhiram siya. At alam mo, si Joe bumili ng pagkain. Pag uwi niya, gabi na, nilatag niya sa lamesa nila ang pagkain. At alam niyo, yung mga anak niya, devoured the food. Yung wife niya, talagang gutom na gutom. Gabi na eh. Kumakain. At habang, tingnan niyo ako ha, habang kumakain yung mga anak niya at yung kanyang asawa, si Joe, nakaupo doon, nakatingin sa kanyang pamilya na gutom at umiiyak si Joe. At alam mo, sabi ni Joe, hindi na ako papayag maging mahirap. Nagtagalog. Grabe talaga. No? Pag gutom ka, kung ano-ano sinasabi mo. Sabi ng mga anak niya, what are you talking about? Hindi na ako papayag maging mahirap. An ordinary car sales agent sells 7 cars a month. Joe Gerard sells 6 cars a day. Nasa Guinness Book of World Records si Joe Gerard. Sikat yan. Di lang kayo nagbabasa. Paano siya naging tagumpay? Naalala niya yung hirap niya. Paano siya bumangon? Hindi na ako papayag maging mahirap. Please, do not waste the pain of your failures. Do not waste. Learn from them. Kaya kung kahapon, grabe mga nangyari sa inyo, natutunan nyo na, remember God's painful lessons. Tingnan nyo itong statement na to. Scars can make you wiser, but only if you remember the lessons. May mga scars ba kayo? Ano ba ang scars sa Tagalog? Ano po? Peklat. Diba? Nasugatan, tapos, nung, kitang-kita mo. Naaalala, may mga peklat ba kayo? Ba't ako, wala, I don't know. Perfect skin. Diba? Alam mo yun, yung sugat, alam ko yan. May kwento yan.
May lesson yan. Yung mga failures mo, yung mga pain mo kahapon, may lesson yan. You need to remember it. Para hindi ka na masugatan muli. You know, after Moses retells the disobedience of their parents, he ends his 3-chapter speech by saying, "And now, Israel, listen carefully to those decrees and regulations that I am about to teach you. Obey them so that you may live, so you may enter and occupy the land that the Lord, the God of your ancestors, is giving you." In other words, Moses was saying, please, do not be like your parents. Huwag na kayong gagaya dun sa mga magulang nyo. Look at what happened to them. Where are they? Hindi sila makakapasok sa lupang pangako. Huwag nyo silang gagayahin. Be different. Trust and obey God. Anong lesson? Do not waste the pain of other people's failure. Learn from their lessons. Learn from your parents' mistake. Tingnan niyo yung mga magulang niyo. Hindi naman lahat yan perfect. Baka yung iba sa inyo, yung nanay niyo, walang pakialam sa inyo. Parang yung isang bata, sabi niya dun sa nanay niya, lalaki yung bata, sabi niya, "Nay, may ulam po ba tayo?" Alam mo sagot ng nanay, "Anak, tingnan mo dyan sa ref natin." Alam mo sabi ng anak, "Nay, wala ho tayong ref." Sabi ng nanay, common sense, wala tayong ulam. Baka may mga nanay na gano'n, nanay mo gano'n, huwag mo siyang gagayahin. Iba na, may anak ka na. Ay, hindi. Kung walang pakialam ang nanay ko sa akin, ito, aalagaan ko ito. Yung tatay mo, babaero. Huwag mo siyang gayahin, ang gulo ng buhay. Naalala ko si Juan, lumapit sa tatay niya. Sabi niya, "Tay, nai-inlove po ako." Sabi ng tatay, "Kanino?" "Dun sa gusto kong ligawan." "Sino?" "Yung kapitbahay natin, si Ella." Alam mo, sabi ng tatay, "Anak, halika rito." "Nako, ito wag mong sasabihin sa nanay mo, ha? Hindi mo pwedeng ligawan si Ella." Sabi ni Juan, "Bakit po?" "Kasi si Ella, anak ko yan. Kapatid mo yan. Huwag mong sasabihin sa nanay mo." Si Juan talaga lungkot. Pero after a few weeks, na-heal din siya. Tapos lumapit ulit sa tatay niya, "Daddy, tatay, meron na naman akong ulit minamahal, iniibig ko." "Sino na naman ngayon?" "Si Ana." "Sinong Ana?" "Yung katabi nating bahay." Sabi ng tatay niya, "Nako anak, huwag mong sasabihin ito sa nanay mo. Hindi mo pwedeng ligawan si Ana. Kasi si Ana, anak ko rin. Kapatid mo rin siya." Si Juan talaga, lungkot na lungkot. Inis na inis sa tatay niya. After a few days, hindi na makatiis si Juan. Lumapit na sa nanay niya at sabi niyang, "Nanay, ito talaga si tatay. Lahat ng gusto kong ligawan, ayaw niya. Ayaw niyang ligawan ko si Ella, yung kapitbahay natin. Ayaw niyang ligawan ko si Ana, yung katapat natin bahay." Sabi niya, "Bakit?" "Kasi po, pinipigil niya. Sabihin ko na sa inyo, kasi si Ella at si Ana, mga anak din niya." Alam mo, sabi nung nanay, "Anak, huwag ka mag-alala. Ligawan mo yan." "Bakit to?" "Hindi mo naman siya tatay." Ay, nako. Learn from your parents' mistakes. See their suffering. Tingnan mo, grabe Dahil ganun sila, yan ang buhay nila. Hirap na hirap. Hear their cry. Feel their pain. And then say, "Never again. Never again." Tama na. Iba ko. Iibahin ko ito. So think about this, my dear friends. What mistakes did your parents make? Please learn from their sins and say, "Never again." Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, "Never again." Grabe, yung isa, si Nico, yung nanay niya "Never again." Gusto kong pakinggan nyo to, napakahalaga nito. If you've noticed, God's painful lessons
Ito yung God's painful lessons. Pinapayagan niyang maranasan mo yung mga ginawa mong, yung consequences yan ng mga ginawa mo. It's another phrase for God's justice. God's painful lesson is also God's justice. God allows the bad effects of our bad decisions because He loves us. Pinapayagan niya, bakit? May lesson ka matututunan dyan. Aayos ka pag naramdaman mo yan. God's lessons, painful lessons, God's justice, the same. Therefore, justice and love are one. Which brings me to the second thing you should never forget. Remember God's persistent love. But even after all He did, ito tinuloy natin yung Deuteronomy, you refuse to trust the Lord your God, who goes before you looking for the best places to camp, guiding you with a pillar of fire by night and a pillar of cloud by day. Kinikwento ni Moses sa kanila, tingnan nyo, kahit ganun yung mga magulang nyo, inalagaan pa rin sila ni Lord. At kayo, yun na, dadaling kayo sa lupang pangako. God will assign leaders to run you, to be with you, to guide you. You are going to be winners against your enemy. Kahit, my dear friend, please never forget His mercy. Never forget His miracles in your life. Because once you forget God's persistent love for you, you will become ungrateful. You will forget everything God has done to you in the past. Tingnan niyo po ako. Minsan, may hawak-hawak ang problema. Sa sobrang tingin mo sa problema mo, tapos sasabihin mo, Lord, bakit napabayaan yung mangyari sa akin to? Bakit gano'n? Nakalimutan mo na. Ang dami ka namang beses niligtas ng Diyos. Ang dami niyang pagpapala sa iyo. Kaya lang ang hawak-hawak mo yun lang. Nakalimutan mo na lahat. Ganun tayo. Kaya lugmok tayo. Rock bottom ka agad. Kunting problema lang. Boom! Baksak. Bakit? Nakalimutan na si Lord, napakaraming pagpapala sa iyo. Gusto ko tapikin niyo yung katabi niya. Sabihin mo sa kanya, mapalad ka. Sagutin mo siya, tapikin mo rin. Sabihin mo, malapad ka. Malapad ka sa pagpapala. Ang dami. Kaya lang ang hawak-hawak mo ngayon, yung problema mo. Kaya maganda naaalala mo, ano nga ba mga ginawa sa akin ni Lord? Grabe naman pala ginawa niya. Kung yung mga yun, grabe ginawa niya, ito pa kaya, masusolve namin to. Remember.